Magandang araw po sa inyong lahat mga karbin natin at welcome back dito po sa ating munting channel Pinas News Review kung saan re-reviewin po natin ang mga mahalagang balita dito sa Pilipinas. Mga simpleng komento sa mga issue dito sa Pinas at ito nga mga karbin natin just now. Matindi to, nabulabog ang Kongreso, Speaker, nagulantang sa pasabog ni Senator Escudero at Angara. Yan po ang ating alamin mula po rito kay Banat News Updates. Yan, nasa description po ang full video link ng balitang ito. Subscribe na po kayo. At kung bago ka pa lang at di pa po napag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe. At i-click na rin po ang bell notification para updated ka po sa lahat ng ina-uploads nating reaction video. At ito na nga, sama-sama at sabay-sabay po natin pakinggan, panoorin at bigyan ng reaksyon ang balitang ito. Ito na po. Pag-uusapan natin ngayon, ito po, no? Senado, pumalag na po sa pambubuli ng mga congressman. Pumalag na po ang mga senador. Ito po ang pahayag ni Angara. Inaaraw-araw daw sila ng mga congressman na ibuli dahil po dito sa gusto po ipapasakas sa kanila ng mabilisan. Ito pong tinatawag nilang RB86, no? Yung pong pagbabago sa economic provision ng Konstitusyon ng Pilipinas para makapagsimula na raw yung chacha. Sabi ito po ang sinabi ni Angara na siya po yung pinuno, no, ng nag-committee, subcommittee na anong tawag dito? Naghihiring po, no, dito po sa charter change sa Senado, no. Particular, ito po siya po yung chairperson of Committee on Finance at siya po yung subcommittee on amendments, particular po dito sa amendments sa economic provision ng ating Constitution. Sabi ni Angara na sila po ay continuous sa pamamagitan po ng pagsasagawa halos araw-araw ng mga press conference nitong mga congressman ay continuous po yung pag-atake. It will help going forward pero sana pag nasagi kami, hindi naman pwedeng hindi kami sumagot. Self-defense lang yon, inherent right of every individual, every institution to defend themselves. Sabi po ni Angara sa kanyang kapihan sa Senado. Hindi ba pag binubuli ka, hindi ka sasagot? Hindi naman pwede. Ako ang author ng Anti-Bullying Act sa House. Angara half-jokingly. Okay. Nung tinanong po siya kung parang binubuli ba sila ng mga congressman, sabi po ni Angara, parang gano'n na nga po. Kasi inaraw-araw sila eh. Hindi ba parang bully yun? Yan po yung sinabi ni Senator Angara. Pumunta ka ng CR tapos, ando na naman yung bully. Pati pala sa CR. May congressman sa CR. Hindi ba? Ayan mga karbin natin, itong mga ating mga senador, no, aminado nga na talagang parang pinaglalaroan sila ng kongreso, no? Binubuli po sila. Aminado po sila dyan. At ang ano lang natin dito, ang masasabi lang natin, mga karabin natin, ngayong alam na ninyo na binubuli kayo ng kongreso, diba? Or something na pinaglalaroan kayo, diba? Ano ang gagawin nyo? Diba? Ano po yung next step na pwede nyong gawin, diba? As senator, pwede nyo bang bigyan ng punishment, something na, di ba? Pare-pares po kayong binoto ng mas ano pa nga mas mabigat po ang Kongreso, di ba? Ay yung Senado. Kasi sila ibinoto po sila nationally ay buong Pilipinas, di ba? Bumuboto sa mga senador. Pero ang mga congressman po sa distrito lamang nila. No? Pero ang nangyayari po mga karabin natin, parang minamanduan pa. Tinuturuan kung ano ang gagawin nitong House of Representatives. Ang Senado, parang ganun po ang lumalabas eh. Diba, parang inaaraw-araw kami, parang guys, mag-break naman, time out, magtrabaho naman tayo. Yan po ang sinabi ni Angara, no, dito sa mga congressman. Alam nyo, minsan, di ba, yung mga bully, binubuli po niyan yung mga baban-ban-ban din eh. Ngayon ko lang po narinig na yung Senado, no?
Ngayon ko lang po narinig na yung Senado, sa totoo lang, ay binubuli ng mga congressman. Ito lang po, napakahina talaga ng liderato ng ating Senado ngayon. Never sa history po ng Senate na umaangal yung mga senador na binubuli sila ng mga congressman. Kung titignan nyo po, sa botong-boto na lang, pumapayag kayong bulihin kayo. Eh, ang pinakakulelat na na senador, ang boto po niyan ay 15 million. Samantalang ito pong mga congressman, malaki na yung 200,000 na boto para sa kanila. Di po ba? Kaya hindi ko alam kung bakit po kayo kinakayan-kayanan. Ngayon lang po, ngayong leadership nito ni Subiri at leadership ni Romualdez, kinakayanan po. Kahit po yung mga pinakamalalakas na House of Representatives, kahit po yung pinaka makapangyarihang speaker in the past, si Speaker Ramon Mitra at si Speaker Jose de Venecia, hindi ko po nabalitaan na binuli. Ayan, speaker ay Senate President Mig Subiri. Nako. Yan, pinagsabihan na pa kayo ni Sir Badong Aratiles na wag po kayong magpatalo dito kay kaya Speaker Romualdez. Kasi kayo po, napakarami po nang bumuboto sa inyo. Buong Pilipinas po yan. Si Romualdez, ilang boto lang, di ba? Sa kanilang lang yan, sa kanilang lugar. Oh. Pero ewan ba natin, mga karib natin, no? Parang, ano ba? Napapansin kasi natin, di ba? Maraming ilag. Dito kay Speaker Romualdez, di natin alam kung bakit, di ba? Oh. Eto, tanong na lang po ito. Kayo po ba, Speaker ay Senate President Subiri, natatakot din? Kaya Speaker Romualdez? Nasabi ko pong natatakot din kasi may mga ilag na ilag dito kaya Speaker Romualdez, di ba? Hindi napapagsabihan. Hindi pwedeng pakialaman. Ako. Ang kanyang mga desisyon ay parang batas na, di ba? Pag nagsalita po siya, kailangan matupad. Parang presidente nga di ba? Parang presidente po itong si Speaker Romualdez, mga karibin natin. Kaya yan, challenge po, no? Ito lang, kung ito sa Kongreso, sa Senado. Alam niyo pa na binubuli kayo? Kailangan pa bang i-broadcast yan? Di ba? Ano ba, nagpapaawa effect ba kayo sa taong bayan? Ibinoto po kayo at pinagkatiwalaan ng taong bayan para labanan ang mga tulad nito, di ba? Hindi po yung parang iiyak kayo sa taong bayan, binubuli kasi kami. Parang ganun ang nangyayari, di ba? Wag ganun, tapangan nyo naman dyan sa Senado para hindi tayo magmukhang Kung may natatakot diyan kay Speaker Romualdez. Siguro hindi naman kayong lahat, no, na 24 na senators takot dito kay Speaker Romualdez. Huwag niyo na pong ipamukha sa amin na binubuli po kayo. Ang ipamukha niyo po sa amin yung linalabanan niyo itong si Speaker Romualdez para manahimik na, di ba? Parang pangit kasi, di ba? Mga senador, binubuli. Nako. Pinaalam pa sa taong bayan. Ang dapat nyong ibalita sa amin para matuwa naman yung taong bayan, yung agresibo kayo na talagang tuksain. Patalsikin, sibakin itong si Speaker dyan sa pagiging Speaker niya ng House of Representatives, di ba? Yung mga senador Okay. So, ang sinasabi po ng mga senado, mas maganda raw yung ginagawa nila kahit nababagalan yung mga congressman, no? Na transparent po yung ginagawa ng Senado na hearing, no? Nalalaman po ng mga tao, naririnig natin kung ano yung mga gusto nilang baguhin. Kaya po mas maganda raw yun kaysa sa palihim na wala ngang umaamin sa mga congressman na People's Initiative. No? Okay. Sa kaugnay na balita, sinabi naman po ni Senator Chis Escudero
na hindi po pwedeng questionin. Anong otoridad ninyo? Di ba? Sabi ni Chis Escudero, ano ang otoridad ninyo sa amin? No? Hindi nyo kami pwedeng utos-utusan kung ano ang gagawin namin sa Senado. No? Kung kami naghihiring pa, maghintay kayo. At ito pa ang balik ni Ganyan Chis dapat. Escudero, no? Bakit hindi kayo lumantad na kayo ang nasa likod? O basahin natin, mas maganda na baka sabihin nyo. Ito sabi ni Escudero, why don't they come out in the open? Be accountable and admit to the public that they are truly the ones behind this peking people's initiative instead of doing a striptease. Di ba? Tinawag po niya yung unti-unting paghuhubad, striptease. Itong ginagawa nila, bakit striptease? O eto po, pinaliwanag ni Chis Escudero. Nung una daw, sabi nila, wala silang kinalaman. Then, sumunod na sinabi nila ay facilitator, but not orchestrator. Yan ha. Una daw, walang kinalaman. Ikalawa, facilitator lang sila. And now, they have the nerve to say, titigil namin ang PI pag pinasa nila ang RB86. So, ibig sabihin, sabi ni Escudero, talagang may kinalaman sila dito, no? Okay. At sinabi pa ni Escudero, hindi po pwede na yung mga tao na nakatira sa salamin na bahay, glass house, should not throw stones. Dapat. Huwag ka mambabato, sa madaling salita, huwag ka mambabato kung nakatira ka sa salamin na bahay. Dahil pag binato ka, barag-barag yung bahay mo. Okay. Ibig sabihin, wag magpakialaman. Kaya nga, ano yan sa House tsaka sa Senate, separate kayo. Hindi kayo, magkaroon kayo ng parliamentary courtesy. Okay? Yan lang po yung sa balita natin dyan na pumapalag na po ngayon yung mga senador dito sa mga kagalang-galang na congressman natin. Yan mga karabyo natin, isa lang naman ang gusto talaga ng mga senador mga karabyo irespeto po yung Senado, no, nitong mga congressman na ito, no, para kasing ina-under na po sila, no, nitong kongreso. Kaya yan na pumiyok na po yung mga ilan nating senador na wag talagang makialam itong kongreso. Ba? Which is na tama naman kasi parehas lang naman silang mambabatas. So, yan mga karabin natin, ano po ang inyong reaksyon sa naging balitang ito? Ay comment lang po sa baba para at isa lang po ng ating mga kababayan ang inyo pong nararamdaman patungkol po sa balitang ito. Right? Kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe at i-click na rin po ang bell notification para updated ka po sa lahat ng ina-uploads nating reaction video. Maraming salamat po.